may mga eksperimento na ginawa sa Del Carmen ito, no, sa Mindanao. Tinuruan nila yung barangay captain, mayor muna, yung kahalagahan ng mga BHW, ng nutrition scholars, etc. Nung nalaman niya ito, nagpa-contest siya sa mga barangay. And then because of that, umunlad yung kanilang municipality. Kasi yung health nila gumanda. Health is related to economy, hindi lang yon. Health is also related to national security. Many people don't realize that. Kasi alam mo, ilan na namatay ng COVID? Mas marami pa ang namatay ng COVID. In the US, for example, kaysa lahat ng gera ang pinasukan nila. Ang daming namatay. And if you do not take care of your health workers, ano na mangyayari sa bansa pag may pandemya na naman? Magkakagulo tayo. It's national security concern as well. Para lang din sa kaalaman ng ating mga kababayan, Doc, siguro may paliwanag mo into details tungkol dito sa barangay o BHW Party List. Yes. Okay, Barangay Health and Wellness, ang aming talagang pakay ay, ang focus ay ang grassroots health. Yung kalusugan ng barangay. No? Kaya aming motto is kalusugan ng barangay, kalusugan ng bayan. Kasi doon nagsisimula lahat. At ang aming main constituents na nire-represent ay yung mga barangay health workers. Ito yung tinatawag na frontliners for all seasons. Sila ang kailangan natin, di ba? Even especially during the pandemic, sila nagpa-follow up, sila nagbibigay ng gamot, sila nag-expose. Pero sila din ang pinaka-neglected sa lahat ng mga health workers. And they need our help. Kaya isa sa mga, nung tumakbo ko senador, ang isa sa mga plataforma ko ay yung ipasa yung Magna Carta for BHWs, Magna Carta for Barangay Health Workers. Kasi bagamat may batas na, yung Republic Act 7883, passed in 1995 to mga training, mga benepisyo nila, hindi nagagawa. At iba-ibang interpretasyon. At hanggang ngayon, parang in some places, meron silang konting benepisyo. Sa iba naman, parang silang mga alipin, talagang slave labor, no? Tatawagin sila middle of the night, tingnan mo itong tao, pasyente, pero wala silang benefits. So kung nagkakasakit sila, sinasabi nila, umiiyak na sila, anong mangyayari sa amin? Tapos pinupolitika din yung posisyon. Because since wala silang parang security, job security, kahit 10 years ka ng BHW, magaling ka, may training ka. Kung ayaw sa'yo ng barangay captain, pwede kang tanggalin. At isa pa, yung sapat ba yung manpower natin, mga barangay health workers? Hindi ho sapat. Because ideally, it's like 20 families per barangay health worker, or at least mga 20 to 50 families lang. Ngayon, mga 200 to 300 families per barangay health worker. Kasi isa sa mga dahilan siguro is kulang ng compensation. No? Siyempre, kung mas mayroong benepisyo, siguro mas maraming magiging BHW. Alam nyo yung mga BHW natin, they're doing it talaga, mahal nila ang mga kababayan nila. They're part of the community. At so kahit wala silang talagang sweldo, kukonti ang benepisyo, anong pa rin sila? Kung minsan sila pa nga nag-aabono abonado pa sila ng mga gagastusin dahil nga kulang ang gastos o kapos sa pera sa kalusugan. So we're there for them. Pero hindi lang sila. Pati yung mga barangay nutrition scholars, marami na rin sumasali, yung mga barangay health emergency response, no? Yung mga tao sa barangay na talagang backbone, no? Na talagang andun sila tumutulong, namin yon, kasama na ho namin lahat. So in other words, grassroots, no? But aside from that, universal healthcare, no? Kasi ang UHC, if you don't know, marami kasi hindi nakakaintindi, yung universal healthcare, dapat yung naka-network ho yun, yung barangay hanggang sa ospital na malaki. Dapat ang magagamot na o mapipigilan o maiiwasan sa barangay ay iwasan na. Preventive ho yun. Kailangan ng mga maintenance meds. Kaya importante yung mga barangay health workers, yung mga BP, sinisigurado nila na iniinom yung gamot. Silang pupunta sa mga bahay para hindi na umabot sa punto na kailangan mo ospital. Pero kung kailangan ng ospital, meron ding network yon. So yun ang universal healthcare. And part of that, very important, is PhilHealth. Very important sa UHC is PhilHealth. Bago lang tayo po dumako doon sa PhilHealth issue, Doc, ang problema din kasi ngayon, naabot na ba yung mga lugar na talagang hirap mo mapuntahan? Alam mo yung... Yes, considering na marami ding mga kababayan natin doon, na nangangailangan ng mga doktor o ng mga health workers. Yeah. Actually, lahat ng barangay
sa aking pagkakailan, lahat ay may BHW. Kaya sa mga tinatawag na geographically isolated, di ba, areas, mga GIDA, napakahalaga nila. Mas mahalaga pa sila kasi kung minsan sila na lang ang health worker natin doon. Kasi wala mga nurse, wala mga doktor. No? So they play the part of your talagang frontliner health workers, yung mga BHWs. No? So, although sila talaga ang main representative namin, imagine yung aming nominees, no? Yung fourth nominee, kasi ngayon, sabi ng COMELEC, dapat 10 ang nominees ninyo. Although you only can have 3 para kung may mawala, may magre-replace. Hindi bulaga. Ay, sino yan? No? So yung aming fourth nominee, siya ang presidente ng Confederation ng mga BHW sa Pilipinas. So we really represent the BHWs. No? Now, in those far-flung areas, talagang importante, lalong importante yung BHW. Kasi hindi sila aabot kung minsan ng doktor o nurse. No? Opo, Doc, kasi nga, di ba, pag pumupunta ka doon sa mga isolated area, minsan yung mga health workers dumadaan doon sa sapa pa, nababasa pa sila. At saka, naglalakad. Naranasan mo bang ganun, Doc? I mean, may karanasan. Okay. Noong nag-aaral ako, yes. No? Kasi, alam mo sa UP, isa sa mga parte ng aming pag-aaral, yung titira ka talaga sa baryo. 2 I-immerse months, mo yung sarili mo. immersion talaga sa baryo. Hindi ko alam kung hanggang ngayon ganun pa rin. Pero kami, 2 months kami dun sa baryo. At alam mo, nakakasama ko araw-araw ay yung mga BHWs. Kaya nakita ko ever since then, yung ginagawa nila. Tapos, tinuturuan namin sila. No? And then, we go with them sa mga bahay-bahay. So, ever since medical student ako, nakita ko na yung ginagawa ng BHW. Tapos, as the years went by, talagang hindi ko nang na-realize na ganun sila kakawawa. Na wala silang benepisyo, wala silang security. And when I ran for the Senate, itong BHW party list, tinulungan din nila ako. Because nga, they saw ang plataforma ko, kasama sila. Kaya nagtulungan kami ever since. Kaya nakilala ko na sila. So may history na kami. Tsaka to give emphasis din, ma'am, lalo na, halimbawa, kagaya nung last pandemya, ito yung mga tinaguriang frontliner. Talagang frontliner Pero, sila. hindi regular yung kanilang sinasahod. Wala silang sahod, actually. Wala silang sahod. Allowance lang. And then, imagine sinasabi ng iba, may pag-aaral published by the Ateneo School of Government recently. At yung lifestyle, yung lived experiences ng mga BHW, no? Kahit middle of the night, nakaka-receive sila ng tawag, especially during COVID. Oy, may nag-positive dyan sa barrio nyo, puntahan mo, i-monitor mo, ikaw So they're exposed to the people with COVID. And yet, wala silang benepisyo. That's why recently, in fairness to the BHW party list and our first nominee, our congresswoman now, no, si Congresswoman Nika ko, they were able to make sure na kasama yung mga BHW sa health emergency allowance. So nakatanggap rin sila. Okay? So like the other nurses and doctors, nakatanggap rin mga BHW in recognition of the fact na health workers sila. So isa yon. Tapos meron din silang napasa na sa Kongreso yung Magna Carta for BHWs. Hinihintay lang na mapasa sa Senado. Sana mapasa para maprotektahan ang ating mga mahal na BHW. Yon, more contributions, no? More benefits pala. No? Kasi ngayon, wala talaga. Wala silang siguradong PhilHealth. Alam niyo ba yon? wala. Sila mismo, nakatutok sa kalusugan. Wala din sila. Yeah, because we're all supposed to have. No? So, nangyayari sa iba, kung nasa pwesto sila, binabayaran ng barangay captain o binabayaran ng LGU. Pag tinanggal sila, nawawala. So, so that's why we have to find ways na dapat part of the BHW Magna Carta is part sila ng indirect contributors, yung gobyerno ang magbabayad para sa kanila. No? And then, so sayang yung experiences nila, ma'am, na nakuha nila. Halimbawa, pag nagpalit ng term, iba na naman yung barangay chairman, mapapalitan na naman kaya nga dapat mawala yun. Kasi how can you, gusto namin ma-professionalize ang BHWs, training, capacitation, upskilling. Gusto po namin bigyan ng mga technology. Ang tawag ko nga dyan is BTS. No? Barangay Technology Support. Pero wag na lang natin pag-usapan yan. But anyway, if you keep changing them, no? Sayang ang training. Iba dyan, 10 years ng BHW, ang galing-galing na, ang dami ng experience, no? Tapos, biglang, that's because bago ang kapitan at hindi siya kaalyado,
papalitan. So dapat mawala yung masyadong politika because this is health we are talking about, no? And especially yung mga dedicated na BHWs, no? Na marami nang alam, dapat we should keep them para tuloy-tuloy yung serbisyo. Sayang naman Sabi nga ng mga viewers dito, kasi nakaka-relate sila, ito yung mga individual na nangunguna pag mayroong patak or vitamins na mag-iikot sa mga barangay. Yes. Tapos hindi lang yun. Pag may mga bakuna, sila tinutulungan nila yung mga midwives, no? Sabi nga ng mga midwives, pati kung may buntis, kung minsan sila nagdadala sa center. Sila sinisugod nila, pati yung mga high blood, sila nagche-check ng mga blood pressure, sila nagche-check kung natatanggap nila ang iniinumang gamot, no? Lahat, para sila talaga yung health worker doon, no? Kaya sabi ko, ang tawag ko sa kanila, frontliner for all seasons, no? So they're always there. So we need to give them the recognition at yung benefits. Alam niyo sa Thailand, di ba idol natin ang Thailand sa healthcare, gusto natin gayahin yung universal healthcare. Talagang kinikilala nila yung kahalagahan ng mga community health volunteers, ang tawag nila. Ito ay ating mga BHWs. We have a great treasure. Talagang napakahalaga nila. And kami sa BHW Party List, we really want to make sure sila ay maalagaan para mas maalagaan nila tayo na sa barangay. Mahirap ba, Doc, yung qualification ng pagiging health worker? Okay. Kasi iba, di ba, nagtapos sa pag-aaral sa pagiging nursing ba or health worker, pero naging ibang bansa yan ang problema eh. Okay. Oh. Actually, isa pa yon, no? Para sa pag-aaral ng mga BHW, most of them are either high school level or high school graduates. Most of them. Hindi mo kailangan maging college graduate para maging BHW or barangay health worker. Pero you have to undergo some training. Yan ang importante, yung training. Meron training ang TESDA na binibigay. Pero hindi lahat alam. At hindi lahat ng barangay ay pinapadala sila for training. That's another thing. The BHW Magna Carta will make sure that is done. Okay? At yung training na yon, pwede silang unti-unti maging midwife or something else. No? Meron tinatawag na parang stepwise, step ladder, if they want. No? But yung training na yon, importante yon. Pero hindi kailangan maging college graduate. Pwedeng high school level or high school graduate. No? And karamihan sa mga BHW ay babae, kababaihan ho, no? And many of them are over 40 years old. So, these are the people na may mga anak na, or else iba, malaki na mga anak, they still want to help the community. And they're doing it kahit walang sweldo. Kahit walang sweldo. No? Doc, ang malimit nating naririnig, kasi isa lang yan sa marami pang saklaw dito sa mga barangay functionaries natin na hindi talaga tumatanggap ng sahod, no? Allowance lang. Ang malimit nating naririnig, bakit hindi pwedeng gawing regular yan? Yeah. Dahil ilang bang barangay meron tayo? 42,000. Barangays, So, i-multiply mo yan sa dami nila, hindi daw kakayanin ng gobyerno. Tingin mo, hindi ba kakayanin ng gobyerno? Or marami lang magnanakaw? Actually, kakayanin naman din. Alam nyo, ang issue talaga is also money, no? Aminin natin, may mga barangay na mayaman, may barangay na hindi, di ba? Hindi mo ay mako-compare yung barangay Forbes Park o barangay Dasmariñas Village o San Lorenzo Village dun sa barangay sa isang fifth class municipality. So sinabi na ng DBM dun sa huling meeting, no, pagpupulong, na i-cover nila yung mga barangay na hindi kaya. So sabi na ng DBM yon, kasi yun ang isa sa mga dahilan kung bakit may resistance, no? Sino magbabayad ng PhilHealth, etc. nila. So pero, alam mo, I feel very strongly about that. Kung mabawasan lang ho yung korupsyon sa gobyerno, na isa sa mga talagang, scourge? Anong tawag scourge sa Ingles, no? Isa sa mga sumpa sa ating, marami ho tayong magagawa. Hindi ho tayo mahirap na bansa. Pero marami hong nagnanakaw ng pera. Nakita ko ho yung mga feature niyo about corruption. Tinatanong ng marami, bakit kukonti ang pumapasok na investments, foreign investors? Bakit natatalo na tayo ng Vietnam? Natatalo tayo, baka matalo na tayo ng Laos, ng Cambodia. The three things na sinasabi ng mga investors is, number one is corruption. Grabe, masyadong hindi niya alam na masyadong na magulo yung korupsyon, no? Hindi mo na alam nung nangyayari. At sabi nga ng ibang mayor,
na ni Mayor Magalong, for example, ang umaabot na lang sa babae, 25% na lang ng total. Di ba? Dahil sa ang daming kumukuha. Number 2 is mataas ang bayad sa kuryente. Mataas ang bayad sa kuryente. Number 3, hindi mo alam yung interpretasyon ng batas. Iba-iba, hindi consistent. Kaya hindi nila alam, akala ko, sabi mo, panalo ako, tapos biglang may nangyari. No, may nakikialam. So, those 3 things are the 3 things, main reasons daw na natatakot ang investors, foreign investors pumasok. Maraming mga pledge, pero hirap sila. No, red tape din. Tama. So yung mga dahilan, so let's get our act together. Tsaka ma'am, itong mga nabanggit nga natin, mga frontliners, itong mga BHWs, tsaka iba pang mga barangay functionaries talaga. Pero lagi silang napagkakaitan. Kumbaga, marami tayong mga nakakausap ng mga ekonomista. Pag malusog ang isang bansa, kahit na yung isang lugar, otomatiko yan na magkakaroon ng magandang ekonomiya dahil magiging produktibo yung bawat individual. That's correct. At itong mga, kagaya nito, barangay health workers, ito yung tumutulong sa mga komunidad para maging malusog sila. Yet, wala. Actually, yung kalusugan ay talagang konektado yon sa ekonomiya. Paano ka magkakaroon ng magandang ekonomiya kung yung mga tao nyo malnourished? Malnourished, di ba? Yung mga bata mula sa hindi lang sakitin, hindi nagde-develop yung utak. Kaya siguro ang baba rin ng grade natin, ang ating performance sa mga international surveys, no, on intelligence. Di ba sabi, ang daming Pilipinong bata hindi marunong magbasa. Kasi kung minsan, madalas nagsisimula yan sa pinanganak sila, walang nutrisyon. So yung barangay nutrition scholars, yon importante rin yan. So they're working hard to make sure na mababa ang malnutrition. Alam nyo, may mga eksperimento na ginawa sa Del Carmen ito, no, sa Mindanao. Tinuruan nila yung barangay captain, mayor muna, yung kahalagahan ng mga BHW, ng nutrition scholars, etc. Nung nalaman niya ito, nagpa-contest siya sa mga barangay. And then because of that, umunlad yung kanilang municipality. Kasi yung health nila gumanda. Health is related to economy, hindi lang yon. Health is also related to national security. Many people don't realize that. Kasi alam mo, ilan na namatay nung COVID? Mas marami pa ang namatay nung COVID. In the US, for example, kaysa lahat ng gera ang pinasukan nila. Ang daming namatay. And if you do not take care of your health workers, ano na mangyayari sa bansa pag may pandemya na naman? Magkakagulo tayo. It's national security concern as well. No? Oo, tsaka yung kahirapan dyan talagang present. Kasi imbis na ipaglaan sa ibang yung kinikita ng isang pamilya, napupunta na doon sa pagpapagamot dahil hindi tapos umabot pa sa punto na makagawa ng krimen dahil para mabilis na lang magkaroon ng pera at pangtustos doon sa pangangailangan sa kalusugan. Oo nga. Alam nyo, yung 3 bagay, tanungin niyo yung mga tao sa baryo, sa lahat, sa bayan, anong mga importante, mahalaga sa inyo? Pagkain, trabaho, kalusugan. Hindi ayuda, trabaho. No? Kasi you give them dignity also. May dignidad ka kung may trabaho ka at nakakakita ka ng pera sa pamilya. So pagkain, syempre, trabaho at kalusugan. Bigyan mo yan sa tao, masaya na sila. Masaya tayong lahat, di ba? We can build. Kung may trabaho tayo, makakagawa tayo ng bahay, di ba? Kung may pagkain tayo, from the very start, malusog tayo. At kung may kalusugan, yung tinatawag na, kaya we really lobbied para sa Universal Healthcare Act, no, na pinirmahan noong 2019 para lang makamit natin yung tinatawag na kalusugan pangkalahatan, na you don't have to be rich to be given yung healthcare. At walang tao ang dapat mamulubi at maging desperado dahil sa kalusugan o dahil may sakit ng isang miyembro ng pamilya. Pero alam natin, hindi pa natin nakamit ito. Doktora, dito tayo sa isa pang issue. Ang tanong ko lang, marami pa bang mga kababayan natin ang nagkakasakit at wala pa talagang access sa magandang serbisyo sa kalusugan? Kasi umaabot na tayo sa punto na hindi na nagagastos yung pera para intended sa kalusugan, kagaya sa PhilHealth. Yes. Ayan, isa pa yun. I'm very passionate about that. Anyway, hindi, marami pa talaga walang access. In fact, natatakot sila magpatingin. Kasi sa tingin nila, wala silang perang pambayad. No? And so, marami pang walang access. At tanungin mo sila, bakit hindi ka pumunta sa health center, magpatingin, wala akong pamasahe. So, dahil nga doon So,
isa sa mga sinabi ko sa mga mayor noon, no, kung gusto talaga niyong makatulong, maglagay lang kayo ng ikot na jeep or ikot na, alam mo yung tricycle na maraming Pwede. tao. Ikot lang. Walang gagawin kundi umikot sa baryo para papunta sa health center. At least wala na silang dahilan ng pamasahe kasi meron na. Parang yung sa UP ganun may ikot jeep. No? Simpleng solusyon, makakapunta sila. Tapos aside from that, hindi alam ng maraming tao na meron tayong karapatan sa tinatawag na konsulta package. Every year, entitled tayong lahat na magkaroon ng isang libreng konsulta sa health center or sa mga iba't ibang konsulta centers na nakaregister na sa PhilHealth. At ito ho, ang ibig sabihin nito, may check-up tayo sa doktor, meron tayong mga test na pwedeng gawin na libre, at may nga 32 na uri ng gamot na dapat ho ay libre. Dapat. Kasama na doon yung mga maintenance medicines. Yan ang mga importante ho. No? Yan yung dapat na ipalaganap lalo kasi yung ibang iniisip nila, nahihiya sila kasi pag pupunta ka talaga pag may check-up, pag may pupunta ka sa mga health center, ang iniisip agad bayad. May bayad dito. Actually, dapat malaman nila, hindi dapat ganon. No? Alam mo, isa ako sa mga spokespersons ng Universal Healthcare Study Group ng UP noon. Talagang naglabi kami mapasa ito. Kaya alam namin, base sa batas, 2 years after mapasa ito, dapat lahat tayo ay nakarehistro na sa isang consulta center. Ako nakarehistro kasi alam ko. No? Pero ang daming hindi alam. Kaya nilalabas ko ito. Kasi hindi sobra ang pera ng PhilHealth. Kulang na kulang ho. Kaya lang, hindi nagagamit sa tamang paraan. O kulang ang mga taong alam, ay pwede pala natin gamitin ito. Karapatan pala natin ito. That's why I want people to know, inuulit at inuulit namin, no? Yung universal healthcare, yung ating batas, ang gusto ho natin, hindi kayo aabot sa punto na kailangan kayo ma-ospital. Ang kailangan gawin, habang maaga, makita na may diabetes ba kayo? May high blood ba kayo? Meron ba kayong rheuma or something? No? Kasi para sa ganon, mabigyan na kayo ng maintenance para maaalagaan kayo. At pupunta lang kayo sa mas mataas na klaseng center, no? Kung hindi na kaya ng center ninyo. May mga ibang barangay na mayaman at magaling. Ha? Talagang ginagawa nila ito. Ha? Meron yung sa San Antonio, Makati. Sasabihin ko na, yung mga tao nila, talagang pinupuntahan nila yung mga bahay ng mga senior at sila nang nagdadala ng mga gamot sa kanila. I mean, ang ganda, di ba? Sana all, di ba? Sana all. Pero hindi all eh. Pero unti-unti natin pwedeng gawin. Yes. Ang importante, yung pera natin ay mapunta doon sa dapat puntahan, mapaglagyan. Mapaglagyan. Pero Doc, ano bang masasabi mo dito nga? Kayo po isa sa mga, para sa kaalaman ng ating mga kabayan, kayo isa o mga unang naghain ng petisyon laban doon, no? Or pagharang doon sa paglilipat ng pondo. Almost 90 billion pesos ng PhilHealth papunta sa National Treasury. Yes, kasama ko doon sa unang grupo na nag-file. Actually, July pa lang, nagsulat na ako sa Inquirer ng isang essay tungkol dito. No? Talagang dapat, sabi ko, kami mga doktor, alam namin, nakikita namin araw-araw yung hirap ng mga pasyente hindi makabayad. So, sabi ko, hindi totoo na may excess na pondo. Iba yung unused, iba yung excess. Yung unused, ibig sabihin, hindi siya nagagamit. Pero, excess, ibig sabihin, natupad nun na nyo ang lahat ng kailangan gawin at meron pang sobra. Hindi ganon. Marami pang tinatawag na service gaps, di ba? Mga hindi nagagawa. Nakikita naman natin araw-araw. Pati kayo siguro, nagrereklamo. Ba't ang laki-laki ng gastos ang konti ng PhilHealth, no? So last August ho, kami, kasama namin si Senator Pimentel, si Cielo Magno, ako, yung mga Philippine Medical Association, kasama namin. Marami kaming grupo, no? Pumunta kami sa Korte Suprema para harangin yung additional na paglipat, no? Pero hindi kami naging successful until recently. Nag-TRO yung Supreme Court. So parang sinasabi namin partial victory. Nakalagay, ang aming inisip ay TRO para yung huling 29.9 billion or mga 30 billion ay hindi na malipat habang pinapakinggan yung kaso.
Pero nakita namin yung desisyon, hindi lang pala 29.9, 59 billion daw ang hindi dapat ilipat. Nalipat na. Alam, ang daming taong pwedeng pagalingin ng pera na yon. Ang daming gamot. Milyon-milyon na gamot ang pwedeng bilhin. So now, ang sinasabi namin, ito ay illegal at hindi siya constitutional. Kasi marami nilabag na batas sa amin. Yan ang aming interpretasyon. At ang hearing nito ay sa January. So at least habang magpipetisyon na naman ang ibang grupo kasi marami nang sumali, di ba? Ang susunod na petisyon yata ay status quo ante-order. Ibig sabihin na ibalik muna yung mga nalipat. Sana, balik sa dati. Mababalik pa ba? Hindi na natin, baka, di ba? Nag-hint yung Supreme Court. Sabi nila, kung may magpipetisyon ng status quo ante-order, baka pakinggan pa namin, sabi nila. So, kasi ito malapit sa bituka, malapit sa puso. Hindi lang malapit, literally, bituka, puso, lahat, no? Kasi health. So, we need to protect this money kasi natatakot kami kung hindi namin mapigil ito, kung hindi sabihin na ito ay hindi dapat gawin, baka every time may unused money, ay ilipat lang. Wala na hindi na natin makakamtan yung ating universal healthcare, yung ating gusto, no? So we want to make sure it does not happen again also. So importante ito sa lahat ng tao, sa lahat ng nakikinig, nanonood. Itong issue na ito ay para sa ating lahat. Ito ay laban nating lahat. And kailangan subaybayan natin kung ano mangyayari dito sa halos 90 billion pesos. At ang implikasyon nito ay hindi lang para ngayon, para sa sumusunod na mga henerasyon, sumusunod na mga taon. No? Doc, maisingit ko lang, sa Yes. ilalim ng universal healthcare nitong sa PhilHealth, ano ba talaga ang role nitong PhilHealth? Kumita ba? Hindi ho. Meron bang malikom or ubusin yung pera na inilaan sa kanila at nakukuha nila Yes. sa mga kababayan natin na nangangailangan ng... Actually, tama ka. Ang role ng PhilHealth ay magbayad at magbayad. They are the payer of services, no? Hindi sinasabing kumita. Unlike yung ibang GOCC, kumikita sila. Yung PhilHealth, hindi. Ang pinapayagan lang ng batas ay meron silang 2 years buffer. Kasi yung 2 years na gagastos sila, may buffer fund sila para sakaling may pandemya, may emergency, may panggastos. Pero bukod ho doon, at yung mayroon din silang operating expense, syempre sa mga sweldo, sa operations. So, the rest ho, kailangan ibigay sa tao yan. In fact, nakalaan sa Section 11 ng Universal Healthcare Act na kung meron man silang pera na titira after all of that, dalawang bagay lang ang pwede nilang paggastusan. Either palawakin ang benepisyo, di ba? Palakihin o dagdagan, no? Or ibaba yung premium na binabayad natin buwan-buwan. So yun lang nakasaad. Kaya yun ang aming argument. Bakit hindi naman nakalagay dyan o ilipat sa treasury para gamitin sa infrastructure, etc., etc. Opo. Wala ho yun. Tsaka isa pa, Doc, ang ipinagtataka rin, bakit may ganito na sobrang pondo na ililipat sa National Treasury, pero parang every period, tumataas yung singil doon sa mga mga empleyado sa mga Actually, nasa batas yun eh. Kaya kami, ayaw namin yun, pero nandun sa batas, sa Pero ang Universal sabi Healthcare daw, Act. nasa IRR lang daw. Yun wala daw yung sa mismong batas. Nasa batas. Nakita batas ko, nasa batas. There's a graduated increase up to 5%. Hanggang dun lang. Tapos na yun eh, na 5%. At first, during the pandemic, na-hold siya, di ba? Tapos tinaas. Pero after tinaas, saka sila nagbigay ng excess pondo. Kaya nakakainis, ha? So, nakakagalit, di ba? Ang dami nagagalit. You cannot blame the people for getting upset, no? Now, may mga batas kaming hopefully to pass, pati yung BHW party list na ibaba uli i-limit muna sa 4% yung premiums at hindi na pwedeng itaas ng PhilHealth lang hanggat kailangan dumaan muna sa Kongreso para talagang prove that you need to raise your benefits, no? Yung premiums pala. Kaya maraming mga amendments ang dapat gawin dito sa Universal Healthcare Act din. Okay? To protect the people as well. No? Alam, we also have to protect PhilHealth. Maraming magagaling sa PhilHealth, pero meron din mga hindi. Meron din mga tiwali. No? So yung mga tiwali, nasisira rin ang karamihan na magagaling. Di ba? So we also have to understand that PhilHealth should also not be subject to bombardment na yung mga EPA lang or yung mga grandstanding na gusto lang magpasikat na hindi naman naiintindihan kung ano talaga
paano magpalakad ng isang insurance company? Insurance kasi yung PhilHealth eh. Except it's social health insurance. Yun ang pagkakaiba. Huli na lang siguro pa mula sa akin, ma'am. Kasi yung mga narinig na rin natin ito kay sa kasalukuyang administrasyon, yung pagdadagdag ng mga specialty hospitals talaga. Kasi yung iba pumupunta pa dito sa Metro Manila kasi nandito yung heart center, lung center, kidney center. Kaya ba itong gawin sa existing pondo natin yearly, taon-taon? Alam nyo, that's a very nice ambition. Magandang ambition yun, no? Pero pag-isipan na nila, again, alam nyo, before, sabi ko, alam mo, yung aking dream president, sasabihin niya sa mga tao, kayo mga ganid, kayo mga walang hiya, no? Please, tigilan na ninyo ang kalusugan. Huwag ninyong papakailaman ang kalusugan. Don't dip your hands, lay off health. Kasi kung ang pondo sa kalusugan ay talagang mapupunta lang talaga sa kalusugan, magagawa ko natin ito, no? Pero we also have there's another issue there. May tao ba tayo? Kasi pwede kang magtayo ng maraming gusali, pero wala kang nurse, wala kang doktor na magmaman nun. Anong gagawin natin? Isa pa yung aspeto ng kalusugan na hindi pa natutugunan ng sapat ng ating gobyerno. At marami tayong ideas dyan, pero I don't think you have enough time, no? But healthcare workers, yung mga patakaran, para hindi natin pwede silang sabihin, ay, wag na kayong mag-abroad. Pero we also have to protect our own people. May paraan naman yun eh. We have to also improve their livelihood. We have to improve their way of life. Yung pamumuhay nila. Alam mo sa Thailand, for example lang, mabilis yung mga nurses, for example, and doctors who stay in the barrios, meron silang libreng pabahay. Yung mga asawa nila, binibigyan ng trabaho. Meron silang incentives. They have so many incentives. Why can't we do that? We should make that law. Mga sasakyan din. I mean, transportation. Yes. Kailangan Tapos, din nila mga scholarship sa anak. Maraming ganun eh. So, yan ang gustong gawin ng Human Resources for Health, yung HR people ng DOH, pero hindi pa siya batas. It's still an AO. So, parang kailangan lagyan ng ipin, no? Para hindi mawawala ng ganun na lang yung ating health workers. So, it's a dream, ha? Pero, gusali lang, useless. Okay? We can try in some areas, yung malayo sa Maynila. Let's try, maybe pilot muna. Pero don't put up so many at the same time. Especially, again, kung maraming kickback lang. Kasi ang ibang tao, gusto nila build ng build. Kasi sa kickback. Tapos after that, anong mangyayari? Anong mangyayari? We have to think of it long term. Okay, may gusali. Sino magmaman? Sino magte-train? Saan kukunin yung mga equipment? May transportasyon ba yung mga tao papunta doon? It's a holistic. So we can do pilots. Do a pilot, pero babantayan yon na walang corruption doon. Alam mo, Doc, posible naman po lahat yan kapag mawala lang itong korupsyon. Yun nga eh. At isa nga yan sa mga isinusulong din ni Pastor Apollo C. Kibuloy na tumatakbong senador sa susunod na eleksyon. Magkaroon ng zero corruption. Meron pa nga, ikaw ba ano ba masasabi mo dito sa sinusulong din na zero corruption? Okay, zero corruption is ideal. I don't think it's possible, not in this world yet, no? But we have to cut it down drastically. At itanggalin na natin yung ganung kultura sa atin. Kahit yung mga pinakamaunlad na bansa, meron din. Pero meron din silang nakukuha, pero hindi sa ganitong paraan na alam mo, may narinig ako I won't anymore say what. Galit na galit ako. Yung gamot kunyari sa TB, may ganitong presyo, 3 pesos per tablet. Dineclare na failed bidding. Kasi gusto niya, gawin mo 9 pesos. Para, so na-delay yung pagbigay sa mga tao, nagkaroon ng resistance, iba namatay. But you see, we have to understand, corruption kills. Yung mga bridges na walang bakal, yung mga pader na na mahinang klase, kaya nakapasok ang tubig, kaya bumaha, kaya nalunod ng tao. Corruption din yun di ba? Pero doon, Doc, sa sinasabing
alisin yung liquidation by certification. Yes, agree, by agree. receipt kailangan. Agree, better. Kasi, yes. Kasi kung by liquidation lang, kung by certification lang, sasabihin ko lang sa'yo, o sige, itong 1 milyon na binigay mo sa akin, o nagamit ko na ha, ito, pak, lilista ko lang. Hindi mo na maalam kung totoo o tunay. That's the people's money. Never mind kung pera mo, bigay mo sa akin, okay lang sa'yo. Pero ito pera ng taong bayan, buwis ho natin ito, pinaghirapan ho natin ito, binibigay ho natin sa gobyerno. So kung bibigay ho sa akin, kunyari MOOE for operations, no, sa aking opisina, dapat naman siguro sasabihin ko ito sa pagkain, may pruweba na kumain kami sa Jollibee, may resibo ako. Hindi diba? nga pantay, ma'am. Kasi sa private, sa mga tao, sa taong bayan, stricto yung pag-implement sa yes. pagkukolekta ng tax. Tapos sa kanila na humahawak sa pera ng bayan, certificate lang. Ay, tapos Actually, ang tawag dyan is entitlement, yung sense of entitlement. Alam niyo ho, yung mga nasa gobyerno ho, ang tawag ho dun dapat ay public servants, tagapaglingkod natin. No? So, we're hoping na mas dumami ang mga tinatawag na servant leaders, yung mga nandun at alam nila ang kanilang pwesto ay tagapaglingkod. So, ang gusto natin gawin ng ordinaryong tao, dapat gawin rin natin. Gawin rin yung mga nakaupo para maging ehemplo o halimbawa sa tao. Leadership by example. Again, walang kapalit yun eh. Walang katumbas. Kasi pwede ko sabihin sa'yo, Jade, huwag kang gagawa. Huwag kang mag-Jade walking, ha? Huwag kang pupunta sa bus lane, ha? Tapos ako, makikita mo ako, nasa bus lane, nag-Jade walking. Anong gagawin mo? Hindi mo susundan. No? Sasabihin ng klaseng leader ito. Leadership by example. What we expect and demand of our people, dapat tayo, we're willing to do it ourselves. Kasi kung hindi tayo aabot sa puntong ganon, ilokohan lang di ba? At ang iniisip ng tao, okay lang, parang ang iniisip ng tao, next time ako nandun, ako maupo, ganun ang gagawin ko. Wala mangyayari sa atin. Di ba, ma'am, ang nangyayari pa nga, yung mga ayuda na binibigay, yung assistance, mas malaki pa yung mukha ng ng politiko kaysa doon sa mismong opisina, kung saan ba, o DSWD, na galing sa kanila, mas malaki pa yung mukha ng Yeah, well, actually, ayuda is assistance, di ba? Okay ang assistance kung talagang kailangan. Kung minsan talagang kailangan, that's why meron tayong gano'n, no? But let's not make us, may nagsabi, ayuda nation, no? Yung lahat na lang ayuda. Kasi yung ayuda ko na yan, galing din sa atin yun Galing sa taong bayan yun, galing sa buwis natin. Kahit hindi kayo nagbabayad ng buwis, yung VAT na binabayad nyo, pupunta rin sa gobyerno yan. Okay? Now, again, parang nasobrahan na yung ayuda. Sobra-sobra na. No? And to the point that, ito na lang ba ang pwedeng gawin ng gobyerno? Kung imbes na ayuda, di ba dapat trabaho? Di ba dapat mas magandang sistemang pangkalusugan? Para ang feeling ng tao, karapatan ko yan. Hindi ako kailangan magpalimos at pumila ng kay haba-haba para magpasalamat sa pera ko. Okay? Ayuda is good if given at the right time, in the right way, at talagang kailangan. Pero kung gagamitin lang para bumili ng boto, yan ang hindi tama. So, there's a proper way to use ayuda. Pero yung mentality ng tao, yung pag-iisip ng tao, hindi dapat ayuda na lang. Dapat matuto tayo na, hey, ang gusto ko trabaho Gusto kong maging proud na, kaya kong suportahan ang pamilya ko na hindi ako nagmamalimos. No? And we can only have that with what we talked about. Leadership, by example, curb corruption, Kasi impossible na totally yan Curb, na talagang punto na hindi naman 40% na pupunta sa bulsa ng mga kung sino-sino, di ba? Or else 60% na raw, tapos konti na lang naiiwan sa proyekto. Grabe, no? It's too much na parang wala nang control, no? Too much, it's too much. Naalala ko, ang alam ko lang na dapat magbigay tayo ng ayuda sa tuwing may krisis. May tulad krisis, ng pandemya. Yes. Pero ngayon, hindi ko alam kung merong krisis ba. Ano bang nangyayari? Bakit mas marami pa yatang ayuda kumpara noong panahon ng pandemya? Actually, it's
alam mo, I'm entering Congress, di ba? So, baka magagalit sa akin yung mga leaders ng Congress, no? But to tell you frankly, talaga, it's true, ayuda is for times of crisis, emergency. Pati yung mga may sakit na talaga hindi kayang magbayad, siyempre, tutulungan mo yon, no? And then, kasi marami dyan, middle class sila, pero dahil may nag-cancer sa pamilya, naging, mahirap sila, no? Poverty because of sickness, no? Yun nga yung sinasabi ko, mga bagyo, yung Christine, tama naman yon. Yung Leon, tama naman yon. Pag may mga bagyo, tama lang na magbigay tayo ng ayuda. Pero yung ayuda na parang yun na lang ang prinsipyo o yung policy mo is puro ayuda, you're teaching people to be mendicants. You're teaching people to be dependent on that. Kaysa bigyan mo sila ng paraan na maging self-sufficient. No? Self-sufficient, tapos mag-self-sufficient siya, mapapag-aaral mo mga anak mo, mabibigyan mo ng pagkain, no? Iba yun eh. Tapos mag-evolve yung ating lipunan para mas maganda, di ba? Mas educated, mas may pinag-aralan ng tao kasi hindi lang sila nakapila doon, naghihintay ng biyaya mula sa mga politiko, no? I mean, I'm talking kasi, papasok din ako doon eh, di ba? Na, pera ko yan eh. Pera natin yan, no? Sometimes nga sinasabi nila, ang mas grabe pa. Kunyari, 10,000, tapos kukuha sila ng 5, ibibigay sa'yo yung 5, tapos magpapasalamat ka. No? So where's that coming from? That comes from our taxes. That comes from our taxes. Tapos pag hindi pa malakas yung palakpak, walang ayuda. Alam mo, nakita ko yun ha. Nakita ko yun, nag-viral yun ha. Nag-viral yung video. Grabe naman yun. Dapat hindi sinabi yun. Ang samang dating. Masama ang dating. So, iba yung mga tao, ha? No, even the people, sa tingin ba ninyo, hindi rin sila nasasaktan? Kasi kahit papano, kahit yung mahihirap, they also hurt eh. Kasi nasasaktan din sila na parang papalakpak kami para makakuha ng ayuda. So parang there's also a sense of pride na nasasaktan, no? Dignity, yung dangal. Yung dangal ng tao, kailangan natin pangalagaan yung dangal, no? Na hindi pwedeng ganon, no? Ay, sige, pumalakpak ka, tumawa ka sa jokes ko, otherwise wala kang ayuda. Mga ganon. Hindi naman pwede yun, di ba? Hindi naman pwede yun. Ako parang, Hindi mo alam kung nangliliit ako eh, pag yung narinig ayuda ko na yun ay may dapat ka pang gawin bago ka makatanggap ng ayuda. Hindi pa ba sapat eh, ikay naghihirap, ikay nangangailangan, ikay mahirap para qualified ka makatanggap ng ayuda, pero dapat ka palang Hindi nga dapat. Alam mo, yung ayuda, kasi kami, as a party list, meron din naman kami, no? Meron kaming budget, but always in conjunction with DSWD. Kasi ang ginagawa, yung mga talaga nangangailangan, pinapalista namin ng mga pangalan. This is the truth, no? Lista pangalan, kung taga saan ka, sinasabit namin sa DSWD. Sila ang mag-approve nun, kung okay o hindi. Hindi kami, no? Kasi kung nakatanggap ka na, tanggap ka ng tanggap, di ba? It's you and you and you, no? Eh, yung mga iba naman hindi nakakatanggap na kailangan. So, DSWD ang mag-approve kung sino sa mga tao doon ang karapat-dapat na tumanggap ng ayuda. At alam rin nila mga tao na DSWD ang nagbibigay. Okay? Hindi si Doktora Padilla. Okay? Pero Doc, ito, balikan ko lang yung paano daw kayong nakapasok dito sa Barangay Health Wellness Party List. Okay. So, basically, di ba tumakbo akong senador, no? Ang dami nga umiyak nung hindi ako nanalo. Pero God has His reasons, no? Wala na akong balak tumakbo. Isa sa mga tumulong sa akin noon was the BHWs. The party list, tumulong sila sa akin. First group yan na tumulong sa akin. In fact, maraming beses nangangampanya kami sabay-sabay. Samahan ko sila. May mga tarpaulins kami na sabay, no? Tandem. And then, biglang tinawagan ako, kinausap ako ng mga members. Isa sa mga, yung chief of staff, tapos ibang tao sa kanila, no? Kung papayag daw ako maging second nominee nila. No? Wala na lang akong balak tumakbo. I had medyo napagod ako from last time. At syempre, di pa ako nakaka-recover sa ginastos doon. No? Pinag-isipan ko, pinagdasal ko, and after prayer, after discernment, no, I decided, sige, I will give it a try. No? Kasi pas may isang very wise na honest government official who told me, tumakbo kaming Gita, sabi niya, kasi wala kang magagawa sa sistema
kung hindi ka muna pumasok sa loob. Pwede kang sumigaw, pwede kang magsulat, pwede kang magreklamo, pwede kang pumunta sa Korte Suprema, pero hanggat nasa loob, habang nasa labas ka at hindi ka nasa loob, mahirap palitan ang dapat palitan. So, despite all my fear, kasi nakakatakot rin in my prayers, parang ang aking discernment is, sinabi ng Diyos, huwag mo na isipin yung takot, isipin mo na lang yung ang magagawa mong kabutihan para sa kapwa. And because yung barangay health and wellness, yung universal health care, yung barangay health workers, ay advocacy ako rin eh. Pare-pareho kaming advocacy, no? Ang binadala ko sa inyo mga advocacy, pare-pareho kami. So I said, okay, I will go. Go tayo. I will help you. And hopefully, at least two seats kami sa Kongreso. Baka pwedeng 3. Okay? Depende sa numero ng boto na makuha namin. Pero, Doc, ano bang kaibahan ng BHW BHW party list sa ibang mga party list? Kasi sinasabi ng ating mga kababayan, may mga party list ngayon na ginagamit lamang yung party list para sa kanilang pansariling interes. Ang iba Totoo. natrapo. Anong masasabi mo doon? Ay talagang ibang-iba kami. Nakita naman ho ninyo sa aking pagsasalita ngayon, I think, no? Tapos kung i-check ho ninyo, meron kaming plataforma. Meron kaming talagang plataforma. At yung aming congresswoman ngayon na nakaupo, marami na rin siyang nagawa para sa mga BHWs, no? Ito mga plataforma namin. Yung BHW Magna Carta for BHWs, talagang very passionate kami tungkol doon. At napasa na sa Kongreso, hinihintay niya lang yung Senado. In fact, she even goes to the Senate to talk to Senator Escudero para mapasa. Sana mapasa ito. At talagang yung mga miyembro namin ay mga BHWs din. Yung fourth nominee namin ay siya ang presidente ng Confederation of BHWs ng Pilipinas. Tapos mga leaders ng iba't ibang lugar ng BHW ay kasama namin. So, we are not just a front. Kasi iba kasi front lang eh. Tanungin nyo, anong plataforma nyo? Wala naman. No? Sa ibang party list. Sorry ha. Pero totoo eh. Iba meron, pero talagang may nagawa na ba sila? Anong gagawin ninyo? So, nananawagan din ako sa mga nakikinig, nanonood. No? Magmasid kayo na mabuti. You have to choose your party list very well. Isa lang ito. Sino man ang maupo doon ay congressman or congresswoman. Hindi lang siya dekorasyon or palamuti. Meron siyang pork barrel, meron siyang hard, meron siyang soft. Kailangan magamit sa tamang paraan. Dapat maramdaman ninyo, whatever makuha nitong congressman or congresswoman, ay maibalik din sa tao. At yung sa amin, ang aming battle cry is, ang kalusugan ng barangay ay kalusugan ng bayan. Kasi nagsisimula ho lahat yan sa barangay. At maraming ho kaming programa na sana may papatupad namin kung pagpalain kami at maupo kami. Tsaka, Doc, yung iba kasi nagpa-party list kasi tapos na yung termino nila sa local. Yes, tama. Ako wala pa akong termino. at si Congresswoman Nika naman, she has been there twice, 2 terms na, 3rd term na to. Ako naman, first term, if ever first term, no? And alam nyo, na-publish na ng COMELEC ang mga numero ng mga party list. So I think we can already say it, no? If you ask me, no? Kasi nasa Inquirer na rin, nasa COMELEC website. So okay na. So it's number 27, if people ask, no? Maganda kasi hindi masyadong malayo. Hindi ka gagana hahanap-hanapin mo. So party list, importante ho ang party list, mahalaga ho ang party list. Kasi maraming tao hindi bumoboto ng party list eh. Or else, sige, bahala na, ito na lang, no? Hindi alam kung ano 'yon. Importante ho ang mga party list kasi ang tunay na party list ho, may advokasya, mayroon siyang nire-represent ng mga taong tinatawag na marginalized, na mga importante, mahalaga, gaya ng mga barangay health workers at mga iba pang mga kasapi dyan sa barangay, no? Na importante, pero kulang ng pansin, kulang ng benepisyo, medyo ape at talagang kailangan tulungan para sa bayan din. Yan. Siguro, Doc, huling mensahe para sa mga kababayan, lalo na doon po sa mga nire-representa po ninyo ang lahat po ng mga barangay health workers. Magandang araw sa inyong lahat. Si Dr. Minguita Padilla ho ay isang nominee ng
BHW or Barangay Health and Wellness party list na kumakatawan sa mga barangay health workers, pati na mga nutrition scholars at iba pa. Yung mga hindi pa membro ng aming BHW party list, pwede na kayo mag-member. Kausapin lang ninyo yung mga leaders namin sa iba't ibang dako ng Pilipinas. And magkaisa ho tayo, napakahalaga ho ninyo, mga BHW, kayo ang frontliners for all seasons, no? And yung mga sa ating mga taong bayan, bigyan ho natin kahalagahan ng ating mga BHWs. Kung mawala sila, sabi nga ng isang pag-aaral, kung isang araw ay mag-strike silang lahat, magko-collapse ho yung ating health system. Ganun po kahalaga ang BHW. So please, give your BHW a hug, tap them on the back, sabihin nyo, alam ko mahalaga kayo, salamat sa serbisyo, alam ko wala kayong sweldo. Ginagawa lang ninyo ito dahil mahal ninyo ang barangay natin. So sa mga BHW ho, kayo ay mga bayani, alagaan yung sarili ninyo para sa ganun ay maalagaan din ninyo ang ating mga taong bayan. At sa mga nag-iisip at wala pang desisyonan tungkol sa party list, please consider the BHW party list. Ayan.